May mga bahay na hindi talaga pag-aari ng mga tao. Iyon ang unang narinig ni Randy mula sa shaman nang bumisita siya. Matapos ang kanyang bagong asawa ay nagsimulang bumulong ng mga kakaibang salita sa gabi. Naglalakad patungo sa banyo at nakatayo doon ng ilang oras sa harap ng salamin. Hindi kumukura. Madalas nating iniisip na ang dilim ay nakakatakot kapag nawalan ng kuryente. Ngunit may mga lugar na kahit nakabukas ang mga ilaw, nanlamig pa rin hanggang sa buto. Ang bahay na nakatayong mag-isa sa gitna ng ilang ay naibenta sa hindi kapani-paniwalang mababang presyo. Hindi dahil luma na ito. Hindi dahil nasira. Ngunit dahil ayaw nitong pag-ari. Inakala ni Randy at Bea, isang batang mag-asawa, na nanalo sila sa loto nang bumili sila ng malaking bahay. May puno ng mangga sa likod bahay at parang spa na banyo. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, nagsimulang magbago ang mga bagay. Una ay ang tunog ng tubig na tumutulo sa 3 kahit na ang gripo ay nakapatay. Tapos yung feeling na may nakatayo sa likod nila tuwing tumitingin sila sa salamin. At pagkatapos ang salamin ay nagsimulang magsalamin ng isang bagay, hindi sila yon. Mga paulit-ulit na panaginip. Mga bagay na nawawala ng walang dahilan. At isang malalim na boses mula sa likod ng dingding ng banyo. Umalis kayo. Ito ang bahay ko. Umalis ka rito. Ito ang aking tahanan. Kung sa tingin mo isa lang itong kwentong katatakutan ng bayan, pasensya na. Papasok ka na sa isang totoong pinto, kung saan ang hangganan sa pagitan ng ating mundo at ng kanilang mundo ay kasing manipis ng salamin sa banyo. O ito na ang susunod na demonyo. Ang pangalan ko ay Randy. Ipinanganak at lumaki ako sa California. Ngunit ang aking mga magulang ay mga Pilipino na nandayuhan sa Bia noong dekada 80. After a simple wedding with Bia, my wife, we both decided to start over in a more peaceful place. Ang masikip, mataong at nakaka-stress na lungsod ay nakakapagod para sa aming dalawa. Gusto namin ng bubong, maliit na hardin at mapayapang umaga na magkasama. Pagkatapos isang araw, nakakita kami ng ad sa isang maliit na grupo sa Facebook. Bahay sa bansa, 2 silid tulugan, 1 banyo, pinakamababang presyo kailanman. Noong una, akala namin ay scam. Ngunit nang sinubukan naming tumawag, isang matandang lalaki ang sumagot, ang kanyang boses ay pagod. Kung talagang gusto ninyong dalawa na mamuhay ng mapayapa, ang bahay na ito ay angkop para sa inyo. Halos 5 oras ang biyahe namin para makarating doon. At aminin ko, ang bahay ay mas maganda kaysa sa inaasahan. Mga sinaunang kahoy na pinto.
Tiled na bubong na natatakpan ng lumot. Maluwag ang sala na may mga sahig na gawa sa kahoy na kumupas na sa edad. Ang kusina ay may malalaking bintana kung saan matatanaw ang hardin. Kulay puti ang banyo, may bagong lababo at salamin. Mayroon lamang isang kakaibang bagay. Ang bahay ay walang laman nang hindi bababa sa 5 taon. Ang mga kapitbahay sa magkabilang panig, nang makita nila kaming lumipat, ay hindi masyadong palakaibigan. Isang matandang babae na nakatira sa kaliwa ang nagsara ng kanyang pinto sa tuwing lalabas ako. Ang pamilya sa kanan hindi nila binuksan ang mga ilaw sa gabi. Sinubukan ni Bea na maging optimistiko. Siguro hindi lang sila sanay sa mga bagong tao. Pero naramdaman ko may nagbabala sa amin sa isang tingin lang. Iyan unang alamat. Lumipas ang unang linggo ng medyo mapayapa. Ngunit sa ika-8 gabi, nagising ako ng 3 sa tunog ng pagpatak ng tubig. Binuksan ko ang ilaw ng kwarto, mahimbing pa ring natutulog si Bea sa tabi ko. Bumaba ako sa kusina pero tuyo ang lahat. Ang tunog ng tubig galing sa banyo. Binuksan ko ang pinto. Kumikislap ang ilaw. Hindi umaandar ang gripo pero basa ang sahig. At ang salaming malabo parang may nakahinga ng malalim. Pinunasan ko ito. Pero sa pagtalikod ko may narinig akong bulong, parang may bumubulong sa hangin. Huwag niya akong makita. Lumingon ako. Walang tao doon. Pero nandoon pa rin ang pakiramdam na pinagmamasdan. Nagbago din ang atmosphere. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang mga pangyayari. Nawala ang mga gamit sa banyo, mga tuwalya, sabon, ang aking shabing mirror, may mawawala kada ilang araw. Ang ilaw ng banyo ay patuloy na nasusunog kahit na pinalitan ko lang ito. Isang gabi, sinabi ni Bea na may nakita siyang anino na nakatayo sa labas ng pinto ng banyo habang naliligo siya, matangkad, payat at hindi kumikibo. Nagsimula siyang nahihirapan sa pagtulog. Nagsimula akong magkaroon ng mga panaginip tungkol sa pagkalunod sa isang bathtub na puno ng dugo. Sa tuwing papasok kami sa banyo, araw o gabi, ang lamig ay dumadaloy sa aking gulugod. Nagulo na bali. Lalo kaming na-tense. Sinisi ako ni Bea na hindi ako naniwala sa kanya. Akala ko stressed siya pagkatapos lumipat. Isang gabi, sumigaw siya sa kalagitnaan ng gabi. Nasa salamin, Randy. Nakita kong nakangiti ito sa akin. Nagsimula akong mag-record sa gabi. At nang i-play ko ito pabalik, nakarinig ako ng umaagos na tubig, bumubulong, at boses ng isang lalaki na nagsasabi sa lumang Tagalog. Akin ang bahay na ito. Akin ang bahay na ito. Gusto kong isipin na imahinasyon ko lang iyon. Ito ay pagkapagod.
Ito ay ang lumang bahay. Ngunit nang dinalhan ako ng aking kapitbahay ng isang larawan ng bahay mula sa 20 taon na ang nakaraan, ako ay napigilan. Dahil sa larawang iyon, nakita ko ang isang batang mag-asawang nakatayo sa harap ng bahay, nakangiti. At sa likod nila sa bintana ng banyo, may isang figura, nakatayo, naghahanap, walang mukha. Nagsimula akong maunawaan ang bahay na ito ay hindi nangangailangan ng sinumang tumira rito. Kailangan lang nito ng isang tao upang panatilihin itong nakalock. Hindi lahat ng nakikita mo sa bintana ay mga buhay na tao. That night, iyan ito matingin ay atin. Nagsimula ang lahat sa isang mapayapang gabi, o kaya naisip namin. Nasa shower si Bea. Nasa sala ako, tinatapos ang isang sulatin para sa kumpanya. Sa labas, mahinang umihip ang hangin sa screen door. Ang mga dahon ay kumakaluskos na parang mababang oyay. Pagkatapos ay isang hiyawan ang pumunit sa buong gabi. Angie. Ibinaba ko ang laptop ko at dumiretso sa banyo. Ang mga ilaw sa hallway ay kumikislap. Pagdating ko doon, patay ang ilaw sa banyo, isang mahinang nining lang mula sa hallway ang natitira. Nakaawang ang pinto ng banyo. Umaagos pa rin ang tubig. Binalot ni Bea ang sarili ng tuwalya, nanginginig, itinuro ang bintana. Ito nandoon nakatingin sa akin, ang mga mata nito ay namumula ng dugo at sinabing, nabulunan siya. Pinisil ko ang kamay niya, pumunta sa bintana. Walang tao. Ngunit sa salamin, ang ambon ay malinaw pa ring bumubuo ng isang pahabang mukha at kumikinang na pulang mata. Sa ilalim ng salamin, lumitaw ang mahinang pagsulat. Umalis kayo. Umalis ka rito. Tumakas ya gabi. Hindi na namin kailangan ng anumang mga palatandaan. Kumuha ng ilang damit, telepono, pitaka. Iwanan ang pinto na naka-unlock. Huwag lumingon. Tumakbo kami papunta sa kotse sa sobrang itim. Ang mga headlight ay nagpapaliwanag sa mga puno sa likod bahay. Ang malaking puno ng mangga ay tahimik na umuugoy, ngunit hindi sa hangin. I swear may nakatayo sa gitna ng mga sanga. Isang matangkad at maitim na figura na may mapupulang mga mata ang nakasunod pa rin sa amin hanggang sa umandar ang sasakyan palabas ng gate. Paliwanag mula day isang lalaki gay nakaraan gay. Pumunta kami sa bahay ni Joel, ang pinsan ko na nakatira noon sa lugar. Habang kinukwento ko ang nangyari, nanatiling tahimik si Joel. Binuhusan ako ng isang basong rice wine. Hindi ikaw ang una, Randy. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang luma, iginuhit ng kamay na mapa na may markang pula. 5 bahay sa paligid ng lugar kung saan kami nakatira, lahat ay inabandona. Ang punong mangga na iyon ay hindi ordinaryong puno. Ang tawag ng mga tao dito ay puno ng diwata, ang puno ng espiritu. Ngunit hindi ang uri na nagdudulot ng mga pagpapala, ngunit ang uri na pumapalit. Kukunin ang mga bahay. Kinukuha ang mga tao. Sinabi ni Joel na ayon sa Encanto lore, ang ilang mga espiritu ay hindi muling nagkatawang tao.
Sa halip, nakakabit sila sa kalawakan, lalo na sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang lupa, tubig at hangin. Ang banyo, kasama ang gripo at salamin nito, ay ang perpektong portal. Nagsimula rin mag-imbestiga ni Randy. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Mahimbing ang tulog ni Bea, may kaunting lagnat. Tinawag niya ang pangalan ko sa kanyang pagtulog pero parang may ibang gumagamit ng katawan niya para magsalita. Binuksan ko ang laptop ko. Naghanap ako ng anumang impormasyon na mahahanap ko. Hinanap ang mga lokal na grupo. Mga lumang post, mga nakatagong komento. At naroon iyon, isang post mula 2009. May nakakita na ba ng lalaking mapula ang mata na nakatingin sa bintana ng banyo? Marami. Isang estudyante sa kolehiyo na nawala noong 2011, huling nakita sa banyo ng mismong bahay na iyon. Ang isang mag-asawa ay umalis sa kanilang tahanan sa kalagitnaan ng gabi na iniiwan ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Isang lalaki, sumusulat sa kanyang talaarawan hanggang sa huling pahina. Nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Pero hindi na ako. Lumingon ako kay Bea, nakaupo siya hindi, nakatayo sa harap ng salamin sa kwarto ni Joel. Bahagyang nakadikit ang mga kamay sa salamin. Mga mata na nakatingin sa kaibuturan. At gumagalaw ang bibig. Akin ito, Lee. Akin ito. Kung sa tingin mo ang pag-alis ng bahay ay isang pagtakas, nagkakamali ka. Dahil kapag nakita ka ng engkanto, bahagi ka na ng sakop nito. May mga nilalang na hindi nangangailangan ng dugo, presensya lamang. At kung hindi mo sila iiwan, kukunin nila ang pinakamahina na bahagi mo. Isang tagpo ng taong hindi nakakakita ng lahat. Dinala ako ni Joel sa isang maliit na kalsada sa isang mamasa-masa na kagubatan ng kawayan. Sa dulo ng kalsada ay isang mababa, madilim na bahay na gawa sa kahoy, na napapaligiran ng mga anting-anting, kampana, at kakaibang hugis ng mga tuyong dahon. Ito ang tahanan ni Mang Selo, isang yumaong albularyo, na sinasabing nakakausap ng mga di pinalayang espiritu at mga bagay na hindi pa naging tao. Hindi ko gagawin ito maliban kung ito ay talagang kinakailangan, sabi niya. Ang kanyang boses ay namamaos, ang kanyang mga mata ay kasing puti ng isang bulag, ngunit malalim na nakatitig sa akin. Nang sabihin namin sa kanya ang tungkol sa puno ng mangga, banyo, at boses sa salamin, tahimik lang siyang tumango. Hindi ito nakatira sa bahay. Nakatira ito sa ilalim, sa mga ugat, sa lupa, at naantig ka nito. Yan ritual ng pag-imbita ay labas, hindi pagtataboy. Bumalik kami sa bahay ng dapit hapon, kasama sina Mang Selo at 3 puro puting manok, isang requirement na anya ay indispensable. Hindi pinapayagan ang mga tagalabas. Walang mga telepono, tape recorder, o anumang iba pang device. Ang isang maling panahong ingay ay maaaring maging sanhi ng pagkawasak ng lahat, at ang espiritu ay malulon ng buo. Bago kami magsimula, binigyan niya ako ng isang mahabang itim na kandila, at kay Bea isang maliit na vial ng langis ng niyog na may mga tuyong dahon sa loob. Ipahid ang mantika sa iyong noo.
Panatilihing nagniningas ang kandila sa buong ritual. Kung mamamatay ito, huwag mo itong subukang muling sinindihan. Sinimulan niya ang ritual. Hinawakan niya ang isang kahoy na patpat at pinalo ito ng ritmo sa lupa na lumikha ng isang matatag na etyo. Nagsalita siya sa Latin na may halong sinaunang Tagalog, hindi tulad ng anumang wikang narinig ko. Av Dominus Diaboli, sa ilalim ng pun ibalik mo ang katahimikan. Malamig ang hangin kahit tag-araw. Ang liwanag ng kandila ay nagsimulang manginig na parang sa hangin, kahit na ang mga bintana ay sarado. Habang inilalagay niya ang maliit na talim sa leeg ng unang manok at hinayaan ang dugo na dumaloy hanggang sa mga ugat ng puno ng mangga, nakarinig ako ng bulong sa aking ulo. Hindi bahay ay isang tao. Iyan ay tanda ng kamatayan. Sa pagtatapos ng ritual, ang tatlong manok ay inilibing ng tahimik sa paanan ng puno. Isang pulang tela ang itinali sa puno ng mangga, parang tabosil. Lumuhod si Mang Celo, inilapat ang kanyang tenga sa lupa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Wala na. Makalipas ang 3 araw, ang puno ng mangga ay nagsimulang malaglag ang mga dahon ng sunod-sunod. Ang puno nito ay naging maitim na para bang sinipsip ang buhay nito mula sa loob. Nakahinga ng maluwag si Joel. Niyakap ako ni Bea ng mahigpit. Akala namin tapos na ang lahat. Pero hindi nag-congratulate si Mang Celo. Tumayo siya sa malayo, umiling. Nagkakamali ka. Hindi nito kailangan ang bahay na ito. Dati 12-12 sila. Ang kailangan nito ay isang kapalit. Hindi panghuling revelation, yan ay successor. Natahimik kami, hindi nagkakaintindihan. Naglakad si Mang Celo palapit kay Bea. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata niya. There's something inside her. It's cracked. Maaari lamang makapasok ang engkanto kapag may walang laman sa loob ng tao, pagkawala, hinanakit o napunit na bahagi ng kaluluwa. Napaiyak si Bea. Inamin niya, sinubukan niyang magpakamatay 1 taon bago niya ako nakilala. At simula nang lumipat siya sa bahay, sa tuwing tumitingin siya sa salamin, nakita niya ang sarili niya, ngunit nakangiti kapag hindi siya nakangiti. Hindi nito kailangang sakupin ang bahay, kailangan lang ng tao sa loob para buksan ang pinto mula sa loob. At ngayon si Bea ang nagbukas ng pinto. Kung ang isang kaluluwa ay minarkahan, mayroon bang ritual na maaaring magbura ng marka? O lahat ba ay mga ritual para lamang ipagpaliban ang hindi maiiwasan? May mga lugar na hindi nag-iwan ng bakas, ngunit laging may kaluluwa. In the expanded documents, hindi lang only kwento na Randy Ampersandie. Pagkatapos ng seremonya kasama si Mang Celo, hindi ako makatulog. Sa isip ko, paulit-ulit na tanong, kung ang engkanto ay hindi nangangailangan ng bahay, ngunit isang tao, kung gaano karaming tao ang kinuha nito. Nagsimula akong maghanap sa mga lumang file, tinanggal na mga mensahe, at hindi kapani-paniwalang mga kwento. At mula doon, unti-unti akong bumuhit ng isang nakamamatay na mapa. Lahat ay patungo sa parehong lugar, sa paligid ng aming bahay.
Case hash isa, Lily White Dream, yan di babaeng natutulog dilim. Carmela, 19 taong gulang. Boarding student. Natuklasan ng kanyang kasama sa kwarto tuwing gabi na natutulog at paggising sa banyo, umaagos pa rin ang tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay ganap na walang buhay. Sa bawat paggising niya, walang maalala si Carmela. Pero isang beses, nagpa-picture ang kaibigan niya, hindi si Carmela ang nasa salamin, kundi isang matandang babae, natatakpan ng mahabang buhok ang mukha, nakasuot ng puti. After 3 months, nawala si Carmela sa dormitoryo. Pagkalipas ng 2 taon, isang hindi kilalang matandang babae ang natagpo ang gumagala malapit sa tabing ilog, paulit-ulit na nagsasabi lamang ng isang pangungusap. Ang banyo ay pinto. Ang banyo ay pinto. Ang banyo ay ang gate. Ang banyo ay ang gate. Case hash 2, Chito, yan batad na bumalik ay wala. Ang pamilya Aris na nakatira wala pang 300 metro mula sa aking bahay ay nagkaroon ng isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Chito, 7 taong gulang. Isang gabi, kababalik lang ng kanyang ina mula sa ospital nang matuklasan niyang nawala si Chito. Hinanap niya ang buong bahay, ang buong kapitbahayan, ang buong hardin, walang mahanap sa kanya. Ngunit ang gripo sa banyo ay tumatakbo ng paatras, parang may pinipihit ito mula sa loob ng dingding. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Chito ng mag-isa, diretsong naglakad mula sa likod bahay papasok ng bahay, nababalot ng putik at tahimik. Kapag tinanong, ang bata ay sumagot lamang. Naglalaro ako kasama ang aking kaibigan sa salamin. Walang naalala si Chito. Ngunit tuwing gabi ay gumuguhit siya ng isang pinto na may pulang mata sa likod nito. Ang bata ay nabuhay lamang ng 1 taon. Pagkatapos ay nahulog sa isang malalim na pagkawala ng malay ng walang dahilan. Karaniwang punto, bathroom bilang pinto ay pagitan ng mundo. Sinimulan kong ikonekta ang mga tuldok. Lahat sila ay may kinalaman sa banyo. Ang lahat ay nalantad sa tubig, sa salamin o sa mga kakaibang tunog sa gabi. Ang ilan ay nawala ang kanilang mga alaala. Ang ilan ay hindi na bumalik. Ngunit ang mga nakaligtas ay pinagmumultuhan ng parehong istruktura. Salamin, lababo, gripo. Naalala ko ang sinabi ni Mang Celo. Hindi kailangan ng engkanto na kaladkarin ang sinuman palayo, buksan lang ang isang bitak, at ang pinakamahinang bahagi sa kanila ay kusang papasok. Isa pang dimensyon, yan ay espiritual na mundo kung saan naninirahan si engkanto. Sa pamamagitan ng mga salaysay ng mga saksi, unti-unting lumitaw ang isang nakakatakot na imahe. Isang ibang dimensyon, isang malabong kopya ng mundong ito, ngunit walang liwanag, walang tao, walang labasan. Mayroon lamang singaw, tunog ng tumutulo na tubig, at mga salamin na sumasalamin mga bagay na hindi ikaw. Tinatawag ito ng mga tao. Salaminan, mirror realm, kung saan ang mga kaluluwang gumagala ay naghahanap ng kahalili upang makatakas. Nagsimula akong maunawaan, ang banyo sa aking bahay ay hindi na isang normal na tirahan.
Ito ay ang labasan at ang pasukan. At kung sakaling pumasok ka sa isang kakaibang banyo, at makita ang iyong sarili sa salamin, huwag magmadaling maniwala na ikaw iyon. Kasi minsan, ang nakikita mo ay naghihintay na kumurap muna. Ang tanong ay hindi na, paano makatakas sa engkanto? Pero, sino sa atin ang totoong nakatira sa salamin? Kapag tumingin ka sa salamin ng sapat na oras, ang salamin ay titingin sa iyo pabalik. Nagwala ni Laye. Mula nang maghain ng puting manok sa ilalim ng puno ng mangga, namatay ang puno. Umatras daw si engkanto. Pero si Bea hindi na si Bea. Nagising siya ng 3 tahimik na naglakad patungo sa banyo. Umupo siya sa harap ng salamin. Hindi naghugas ng mukha. Walang nagawa. Tiningnan lang. 1 oras. 2 oras. 3 oras. Sinubukan kong hilahin siya, ngunit hindi siya nagpumiglas. Bulong lang. Nakikita ko lahat nandoon sila. Namimiss ko na ang nanay ko. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang buhay na tao. Parang may ibang nanghihiram ng katawan niya para makita ang mundong ito. Isang huling ritual, walang pagbabalik. Lumingon ako para hanapin si Mang Selo, kahit na sinabi niyang huling ritual na ang huli. Nagmakaawa ako. Nakaluhod. Handa akong magbigay ng kahit ano. Sigurado ka? Tanong niya. Ang ritual na ito ay hindi para itaboy kundi para harapin. Ang ritual ng pagsingil, ang ritual sa pagkolekta ng utang, ay ginagamit kapag ang isang espiritu ay tumawid sa linya at kailangang bayaran ang presyo sa dugo o ibang espiritu. Isa sa inyo hindi na babalik. Isang laban ni walang armas. Nang gabing iyon, pumasok ako sa banyo. Umupo si Bea sa harap ng salamin, nakayuko ang ulo. Kinuha ko ang ceremonial knife, ang itim na dugo ng manok, ang kulay abong kandila, at isang maliit na salamin na nakabalot sa dahon ng banaba, ang tanging nakikita sa pamamagitan ng salaminan. Nakatayo sa labas si Selo, kumakanta. Walang pinapasok, ako lang. Nilaglag ko ang dugo sa salamin. At sa isang iglap, nagpalit ng kulay ang kwarto. Nawala ang mga ilaw. Tumigil ang ihip ng hangin. Tumayo ang lahat. Wala na ako sa bahay. Nakatayo ako sa dimensyon ng salamin. Napapaligiran ng mga lumulutang na figura, ang kanilang mga mata ay mapuputi. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Isang nilalang lamang ang naghihintay sa akin. Matangkad, walang mukha, na may mapupulang mata na nasusunog sa dilim. Gusto mo siya? Bigyan mo ako ng isa pa. May handa. Last choice, voluntarily become prey. Nakita ko si Bea nakatayo sa likod ko, parang kalalabas lang sa salamin. Siya ay hinila sa mundong ito.
Ngunit nagkaroon pa rin ako ng pagkakataon, isang buhay para sa isang buhay. Hinawakan ko ang kamay niya, bumulong. Mabuhay, Bea. Tandaan mo ako. Kalimutan mo na ang lugar na ito. Inilagay ko sa kamay niya ang salamin na nababalot ng dahon, naroon pa rin ang dugo ko. Lumiwanag ang salamin. Isang puting kislap ang nahati sa gabi. Bumalik mag-isa. Nagising si Bea sa sahig ng banyo sa gitna ng lumang bahay. Nakatayo sa labas sina Joel at Mang Selo. Nabasag ang salamin. Walang Randy. Walang sumagot. Walang katawan. Walang hiyawan. Isang ulap lamang ang natitira sa salamin, mahinang nakasulat. Salamat. Salamat. Open yan, nandyan ni Pinto. Lumipas ang oras. Lumayo si Bea. Ngunit sa kanyang bagong banyo, minsan, ang salamin ay umaambon pa rin ng walang dahilan. At sa tuwing tumitingin siya sa salamin sa hating gabi, nararamdaman niya. Nakatingin pa rin sa kanya si Randy mula sa kabilang linya. Ang titig na iyon ay hindi isang engkanto. Ito ay ang tingin ng isang taong nagsakripisyo upang siya ay mabuhay. Ang nawawalang kaluluwa ay maaaring makalimutan. Ngunit ang isang kusang kaluluwa ay mananatili. Hindi dapat itago, kundi bantayan.